Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang story about sa 2 Samuel. Ang 10 lesson about sa 2 Samuel, makikita natin ang patnubay ng Panginoon kay King David. God guidance. The Lord can help people succeed in righteous endeavor if they inquire of the Lord and follow His direction. David became king. In 2 Samuel chapter 1 hanggang chapter 10 verse 19. Naging matagumpay si David sa pakikipaglaban dahil sa patnubay ng Panginoon. Yan ang isang aral na makikita natin sa buhay ni David at sa 2 Samuel na siya ay pinatnubayan ng Panginoon at napakaganda na si David ay nagtitiwala sa Panginoon. Ganon din naman tayo. Tayo ay dapat magtiwala sa Diyos upang tayo ay maging matagumpay tulad ni David. Subalit, sa chapter 11 hanggang chapter 14 verse 33, ay merong pangyayari sa kanyang buhay. Yung consequence of choices. Every choice, good or bad, has consequence. Sa panahon ng kanyang pagtatagumpay ay pinili niya ang isang bagay na mali nang siya ay pumatol kay Bathsheba at sa kanyang pagpatay kay Uriah na asawa ni Bathsheba ay nagresulta ito ng malaking pagkakamali hindi lamang sa kanyang pamilya kundi ang pagkakamaling nagawa niya sa Panginoon ay nagdulot ito ng iba't ibang sakuna sa kanyang pamilya. Ang asawa ni Bathsheba ay pinapatay niya si Uriah. At ganoon din naman sa panahon na yon ay si Amnon ay ni-rape si Tamar at si Absalom ay pinatay si Tamar. Ganun ang napakaraming pangyayari sa buhay na David dahil sa resulta ng kanyang pagkakasala ay napakaraming pangyayari na gumulo ang kanyang pamilya. At sa pangyayaring yon, makikita pa rin natin ang biyaya ng Panginoon. Yung tinatawag na God's protection. Dahil sa kanyang pagkakasala ay nagresulta ito ng pagiging rebelde ng kanyang mga anak. Si Absalom ay nagrebelde sa kanya hanggang siya ay napaalis sa pagiging hari. Umalis siya sa kanyang trono at na-conquer ni Absalom ang kaharian. Pero in all trials, mercy protect His people. Ang protection ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ganong kalaki ang biyaya ng Panginoon. Makikita natin yan sa chapter 15, verse 1 up to 19, verse 32. Si David ay umalis sa trono at sa kanyang pag-alis sa trono ay kumilos ang Panginoon at binigyan siya ng wisdom kung anong mga gagawin hanggang sa siya ay makarecover. Subalit, hindi ganun kadali. Makikita natin na sa chapter 19, verse 33 hanggang 43, God can use everyone to help others. God can use everyone to help other people have better lives. Yan. Sa panahon nung David, nung siya ay tumakas kay Absalom, ay may mga tumulong sa kanya at siya ay nakabalik sa trono. At makikita natin na ang pagbalik sa kanyang trono ay mahirap. Subalit ito'y sa biyaya ng Panginoon. Bakit? Namatay doon ang kanyang anak na si Absalom na siyang nagrebelde sa kanya. Subalit nakita niya yung mga tao na tapat sa kanya, na yung mga tumulong sa kanya, na andyan si Hushai, na andyan yung iba't ibang mga tao na
na nagbigay ng tulong habang siya ay tumatakas. At makikita natin the essence of God call a leader can delegate tasks to other even there are rebellion. A leader had trusted people. Hindi siya nung siya ay nakabalik na sa trono ay merong paring nagrebelde sa kanya. At sa pagre-rebelde yon, subalit meron siyang mga tao na inilagay kapara si Joab na sumupil ng rebellion at siya ay nanatili sa kanyang trono. At makikita natin sa buhay ni David na bilang tinawag ng Panginoon ay meron ding inilagay ang Diyos ng mga tao na na-delegate niya. Kaya ang panlima natin na makikita ang aral, the essential of God's call. Yan, napakahalaga na tinawag ng Panginoon dahil may mga tao rin na iligay sa iyo ang Panginoon. Number 6 na isang matututunan natin sa 2 Samuel, the consequence of sin. Sin destroy lives, relationship, and families. Nakita natin na namatay si Absalom. Hindi lamang yon dito sa kahuli-huli na akala ni David ay wala na siyang kasalanan dahil marami na siyang pinagdaanan na hirap. Pero meron pa pala na mga resulta pa ng iba't ibang uri ng kasalanan, katulad ng kasalanan ni King Saul na nagresulta ito upang ang kanyang kaharian ay nakakaranas ng tagutom. Dito sa 2 Samuel chapter 21 verse 1 hanggang 22 ay makikita natin na nagkakaroon ng tagutom, subalit ito pala'y ang dahilan ng ginawang masama ni King Saul sa mga taga-Gibeonite. At dahil doon, nung malaman ito ni King David, bilang isang hari, siya ay nagpakumbaba. Pakumbaba siya sa mga taga-Gibeonite. Tinanong niya mga taga-Gibeonite, ano ang iyong mga kailangan upang mawala ang inyong galit? At ang ginawa nga dito ay yung mga kayamanan ni King Saul ay binigay nila doon sa Gibeonite. Kaya makikita natin sa number 7, humbleness before God. God sees the heart of those who trust Him. Nakikita ng Panginoon ang puso ni David, kaya ipinaalam sa kanya na ito pala nagiging problema ng tagutom. Kaya doon sa sitwasyon na yon ay naging mapayapa ang bansang Israel sa pangyayaring iyon. Kaya dahil sa pangyayaring iyon na naging payapa ang bansang Israel, makikita natin na ang pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang buhay ay naging maganda ang kanyang paghahari. Hindi lamang yon, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng courage, ang tapang, upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga uri ng pagsubok. Kaya makikita natin ang pangwalo na aral na makikita natin dito sa aklat ng 2 Samuel. Courage. God help people be courageous. Kaya makikita natin doon sa 2 Samuel chapter 22 verse 1 to 51. Andon yung lakas ng loob na ipinagkaloob sa kanya. Kaya yung awit ni David na mga nagawa ay nakikita natin yung mga biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay na kaya niya to inaawit, kaya niya to naisip dahil sa biyaya ng Panginoon sa kanya. Kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob. Doon sa 2 Samuel chapter 22 verse 1 to 51 na andun yung makikita natin kung yung pinagmumula ng courage o yung lakas ng loob ni David. Sa pansiyam na matututunan natin sa 2 Samuel ay yung God Covenant. God is faithful. Sa 2 Samuel chapter 23 verse 1 to 39. Dahil sa katapatan ng Diyos sa buhay ni David, nagbigay ang Panginoon ng mga tao na naging tapat din sa kanya.
At ang Diyos din naman ay naging tapat sa kanya. Sa kabila ng mga pangyayari sa kanyang buhay, ay nanatili siya sa kanyang trono at tinupad ng Panginoon ang pangako ng Diyos sa kanya. At hindi lamang yon, pinangakuan siya ng Diyos na siya sumula sa lahi niya ay magkakaroon ng susunod na henerasyon na maghahari sa bansang Israel. At yung pansampu, ang panghuli, ay God restoration. Nagkaroon na naman ng pagkakamali si King David, at ito ang pagbibilang niya ng mga tao sa Israel na ito ay pinagbabawal ng Panginoon. Subalit, itong kanyang pagbibilang, nais niyang bilangin kung gaano karaming mga sundalo at kung gaano kalakas ang bansang Israel. Ito ay hindi nagustuhan ng Panginoon, kaya nagkaroon na naman ng salot sa bansang Israel. At nakita ito ni David. Pero makikita natin ang biyaya ng Panginoon. Nire-restore niya at inayos niya lahat. Pinatawad ng Panginoon si David sa pagkakamalang iyon at binigyan siya ng kapayapaan. Kaya makita natin sa number 10, God restoration, God give peace to His people. Ang kailangan lamang ay ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya makikita natin sa buhay ni David sa 2 Samuel ay ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay at ang pagiging humble ni David sa harap ng Panginoon. Magandang araw sa inyo. Hanggang dyan na muna ang mga 10 mahalagang lesson mula sa 2 Samuel.